I thought they deserved to win. Friends of mine, Miss Philippines, Atisa, Indonesia, her name was Stanley, in Thailand, they did so well that even if you watch back the videos now, also my number one, Miss Cote d'Ivoire, they did so well. I get goosebumps watching their performance. So based on their performance at the finals and even the preliminary and everything leading up to that, even their outfits, the whole curation of everything, You thought they deserved to win? I thought they deserved to win. So mga kapolitika, inyo pong nakita at napanood itong interview dito kay Miss Universe 2025 Singapore, na kung saan ay isa di umano si Atisa sa kanyang mga gustong manalo doon sa kalipas na Miss Universe 2025. So prinay lamang po natin dahil nag-viral po kasi yung kanyang interview dito sa kailang bansa sa Singapore, kung sino yung mga gusto niya or para sa kanya malakas na mga candidate doon sa Miss Universe 2025. And ngayon, happy to say na matapos ang ilang buwan na very controversial na Miss Universe, ay naka-move on naman na din ang mga Pinoy dito sa nangyari kay Atisa Manalo. So yun mga kapolitika ang mga pinaka-latest dito sa Miss Universe. Samantala, meron po palang video yung inaabangan natin na magiging pambato ng La Union na si Bea Milan-Windorski. Pinalabas na po yung kanyang video shoot na kung saan ay dito siya sa tabing dagat. So merong caption mga kapolitika na I've arrived. So which means ay talagang confirmation na lang ang hinihintay natin para dito sa maging announcement at official statement ng La Union na magiging pambato nila itong si Bea Milan-Windorski, kasi nga isa siya sa mga inaabangan talaga dito sa MUPH or Miss Universe Philippines 2026. So isa siya sa mga talagang masasabi natin na pwedeng ipanlaban doon sa mga Latinas dahil matangkad at talagang yung kudaan niya mga kapolitika magaling, at yung stage presence niya, nakikita ko sa kanya yung malakas yung dating at yung napakagaling rin niya pagdating sa comm skills. So inaabangan natin at napanood nyo yung the way siya magsalita doon sa ating mga naunang videos or sa ating mga naunang vlog. So yun mga kapolitika yung pinaka-latest dito sa MU page. So dito naman po sa Miss World Philippines, dahil nga isa sa mga controversial doon na contestant ay yung pambato ng Davao. Actually hindi ko pinanood yung Miss World mga kapolitika, pero merong mga ngayon umuugong dito sa social media yung pambato ng Davao dahil isa sa mga favorite nga ng mga netizen at ng mga pageant supporters. Pero sad to say is hindi niya nasungkit yung corona dahil ibinigay dito kay Quezon City. Pero sabi naman natin is kinakailangan ng mag-move on at tanggapin yung naging resulta ng competition kahit hindi siya yung mga early favorite, kumbaga yung mga hot picks or kasama sa mga predictions ng mga pageant expert. So sabi dito yung pambato kasi ng Davao is isa sa mga apple of the eye ng mga pageant supporters or ng crowd. Pero hindi siya nanalo mga kapolitika, at ang sabi daw ay dahil di umano sa kanyang height na 5'2 lang. So sabi dito, Davao can never win. She's 5'2, she doesn't have talent, she can't speak, and her advocacy is fake and staged. And you want the truth. How much money kaya ang pinalakad ng Davao to include your desperate candidate to be in the hot picks? So yun mga kapolitika yung very controversial ngayon na candidate ng taga Davao dito sa Miss World Philippines. When words backfire, negative remarks, negative results. Usap-usapan ngayon kung ito nga ba ang naging dahilan ng hindi pagkasungkit ni Valerie West ng Miss World Philippines 2026 crown. Ayon sa ilang netizen at pageant observers, ang mga negatibong pahayag umano ng kanyang handler laban sa Miss World Philippines Davao region ay maaaring nakapekto sa imahe at naging mitsa ng kontrobersiya. Sa huli, kinoronahan bilang Miss World Philippines 2026 si Asia Rose Simpson ng Quezon City, habang Miss Tourism International Philippines ang nasungkit ng Davao region, at Miss Global naman ang nakuha ni Valerie West ng Ifugao. So mga kapolitika, yun po yung article na kung saan ay sumagot doon sa mga akusasyon ng pandaraya di umano dito sa Miss World Philippines. At di umano ayon ang naging reason kung bakit natalo itong pambato ng Davao sa Miss World Philippines na ginanap nitong mga nakarang araw.
So ang sabi nga natin is kinakailangan na po nating tanggapin ang bukal sa kalooban at respetuhin yung naging desisyon ng organization na koronahan ang pambato ng Quezon City na si Asia Rose Simpson. So far mga kapolitika, yun po ang mga pinaka-latest ngayon na mga kaganapan na update dito sa mundo ng beauty pageant. Ano po ang inyong magreaksyon dito sa sinabi ni Miss Singapore na isa si Atisa manalo sa kanyang bet doon sa Miss Universe 2025 kasama itong si Cote d'Ivoire, si Thailand at si Indonesia? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Hindi talaga magiging memorable and unforgettable yung homecoming without all of you, especially sa aking celestial Muchi family. My family. My literal family. Sultan Kudarat. Empire Philippines and Cosmo. Thank you. Group hug, everyone. Yay! Bye-bye. See you all on the next live session. Alam nyo, meron nga akong event ng 5. Sabihan ko pa nga si Mungay. Pero sana hindi yun siya full day. Kasi gusto ko sana siya sunduin doon sa airport. But I have schedule. Tuloy-tuloy na. Kakasend lang yung calendar. Shoot lang naman yun. Pero nga, baka hindi ko siya masundo sa airport kasi for sure maagang court time. Yun na nga, yun lang date na available siya. Grabe, as in sunod-sunod schedule. Pero gagawin natin yung paraan. Ano ba tayo? Shoot lang naman yun eh, 5. Shoot ko. So yun, may schedule 5. Shoot lang naman siya. So I think free naman na. Pero nga sa morning, hindi ko siya masundo man. Yeah, sunduin niya siya for me. Pwede mag-sing ah. Wait lang ah. Reyak rinig. Hindi ka ba sumisinga sa buhay mo? Hindi ka ba nagkasupon? Ever?
So yun na. Bye-bye na. I'm lobat na. Thank you. Roll call lang tayo sa hi Jonah. Oh, my number 1. Thank you, my love, Rona. My official Muchi, thank you. Noems, Marie, Kim, A, Judy Ann, Zara, Idol Zaki, Maruha, Maxine, Lai, Erica, and Double A. Thank you. Ingat su lagi dyan, bye. Yeah, thank you, babies. I just have to organize my things. And yeah, thank you for staying with me. And I just have so many realizations right now. Ay, wag. Ano ba? Ba't man ako? I want to stay longer, but lobat man. And you guys need to sleep now. It's already 8. You still have exams, work. What else? Another phone. Charge ka na lang. Kasi, alam nyo, ugali ko, hindi ako maka-function kapag feeling ko may taong nanonood sa akin. Kaya kapag naglilinis ako ng bahay, nag-organize ng things, I really don't want people to be there in that area. Kaya gusto ko, pag naglilinis akong bahay, walang tao. Paano kung gagalaw niya, nandito kayo? And also, I am planning to sell my clothes. Though some of them, binigay ko na sa kapitbahay namin, binigay ko na sa mga pinsan namin, pero meron pa rin natitira. Gusto ko kasi magbago na ako ng style this 2026. Ang dami kasing nasasayang na damit, hindi ko nasusuot, hindi ko kasi type, hindi ko gusto. Minsan na impulsive buying lang, o di kaya kapag sale, kasi hindi ko naman pala kailangan. Pero kasi, feeling ko kapag binenta ko naman, parang nakukonsensya naman ako. Imbis na ibigay ko na lang, 'di ba? Kung binenta ko naman, at least yung funds, pwede kong mapandagdag doon sa funds ng Celestials. Kasi yung Celestials, gumagawa yan sila ng project. Tinatry nila na every month may project sila. So dati, nagkaroon yan sila ng parang, ang tawag mo? Basta nagkaroon yan sila ng event last month. So nagdo-donate din sila. So iniisip ko, pag ibenta ko yung damit, at least may dagdag funds. Or kapag ibinigay ko naman, at least naka-help. Oo, nagkaroon sila ng outreach program. Kaya ang gagaling talaga, very active yung admin also ng Celestials. Though minsan combined din yung Muchi and Celestials. Pero may iba na Muchi lang, hindi part ng Celestials. Pikit na lang kami. Ano ibig sabihin nun? Pwede, live selling din. Ang dami pa eh. Yung iba kasi pinamigay ko na talaga as in, grabe, sako-sako. Yung pinamigay ko nung nag-general cleaning ako. Kasi maantik rin kasi ako. Aside sa hoarder ako, maantik din ako. So may mga gamit pa akong, high school pa ako, buhay pa rin. So wala akong choice kundi nilet go ko na.